i-analyze natin yung GBP USD para sa next week trade. So sa weekly chart is makikita natin na bearish siya, and we will just focus in here because ito yung current price na nangyayari. Okay, so tingnan natin kung saan nga ba siya nag-react, saan nag-react yung price para magkaroon ng push down. Okay, so here nasa demand zone siya, and recently nagkaroon na ng reaction dyan, which is itong downtrend na to, no? And I'm assuming na this is an uptrend. Okay, so break of structure, and nagkaroon na, hindi na siya bumalik dito, no? So kung gagawa tayo ng trend line para makita yung channel kung saan pwede mag-bounce yung price, yan, tumatama siya sa yan, sa channel na yan, no? Okay, so break of structure, so nag-react siya sa demand zone na to, okay, which is yung red candle. Pero tingnan natin sa daily chart. Okay, this is demand zone. So dyan siya nag-react, and then na-hit niya yung recent high. Okay, so pwedeng kumuha lang siya ng liquidity dito para the reason bakit siya bumaba ulit yung price. So now we're approaching this demand zone. Okay, nasa daily time frame na tayo, no? Approaching natin ang demand zone na yan, pero tignan natin sa weekly kung meron pang naiwang FVG. Valid kaya itong FVG na to? 1, 2, 3 candles, merong space dito. Okay, so gusto nating malaman kung sa daily time frame ba ay magre-react siya dito sa demand zone na to. Kasi kung hindi, meron pa tayong packet dito, which is itong FVG na to. Okay, powerful kasi yung FVG and demand zone. Yan yung reasons kung bakit gumagalaw yung market. Okay, so ito, yan, demand zone and supply zone. So ito, supply zone dito. Getting liquidity sa taas niyan. And approaching na sa demand zone. So, kung atras pa tayo ng isa sa 4-hour chart, okay, kita natin downtrend siya. And currently yung price is nandoon nga sa demand zone. So, okay, kung makikita natin dito sa 1 hour, check natin. So this is the last BOS. Possible ito, no? Last BOS, and ito yung recent high. So yun, ang hinahanap ko dito is kailan ako magde-decide kung magbabay ba ako dito or tuloy ang magsisell. Hindi kasi ako basta-basta nagsisell or nagbabay sa demand zone. Kailangan kong malaman if ang kailangan kong makita pala before ako mag-decide is ma-break ito.
Okay, itong recent high na ito. Okay. And dun pa lang ako magde-decide na mag-buy. And then, if sell naman, makakita ako ng ganitong reaction. Okay, so break of structure to, if ever. And ito naman ay change of character. Chok. Yan. Pero let's be careful here kasi ito ay supply zone. Pwede niyang harangin. Possible na mangyari dito, possible lang naman, dun pa lang tayo magre-react if ma-break itong recent high, and possible mag-bounce dito sa supply zone na to or order block na to or dito sa supply zone na to. And then, mag-pull back dito and tuluyang umangat. So, if makita natin ito or itong scenario na to, dun pa lang ako magde-decide if bullish na ba yung market or bearish pa rin. Kasi may packet pa tayo dito na FVG. Meaning, kailangan pa niyang ma-mitigate before continuing up to the upside. Okay? And then, possible din na maging bearish pa siya kasi meron pa siya ditong demand zone. Yan. Okay, so ito yung mga titignan nating reaction. Demand zone siya kasi siya yung last low before mag-push up, before magkaroon ng break of structure. Ito, which is this one. Okay, so yun lang ang iniintay ko sa GBP USD. Sa Euro USD naman, tignan natin sa weekly. Weekly ay nag-end siya ng bearish. Okay, tingnan natin yung channel natin if may magagawa tayong channel. Sort of breakout na to, no? Ito na lang yung last uptrend natin. Ito yung last uptrend. So ito yung last push ng ating daily chart. And kung makikita nyo, tumatama siya doon sa mga channel na yan. Okay? And respected yan dahil gusto ng market ng symmetry. Okay? Kung mapapansin nyo sa lahat ng chart, kaya nyo mag-drawing ng trend line. So, dahil nga, nire-respect nga ng price yung mga trend lines na yan. Okay? So, sa daily, kung makikita natin is dito siya sa demand zone na to, and gusto pa rin nating makakita ng more on ano ba yung magiging reaction ng price dito sa demand zone. Tandaan nyo lagi na hindi laging may reaction sa demand zone. Okay? I mean, hindi siya laging confirmation na magbabay ka na or magsisell ka na. Pag tumama sa demand zone, gusto mo magbuy. Hindi siya laging ganyan. Okay? Dahil, kailangan pa rin nating malaman kung magkakaroon ba siya ng change of structure or magko-continuation. So, yun yung mga kailangan natin malaman. So, baba tayo 4-hour chart, downtrend, and 1-hour chart. Okay? So, 1-hour chart, meron tayong break of structure dito.
So, meaning, yung last candle na nagpa-break of structure dyan is yun ay supply zone. Okay. Okay. Yung supply zone na yan is kailangan if kung mabasag yan, no? Kung mabasag siya tulad ng ganito, dyan pa lang tayo magbabay. Okay. And if mabasag naman itong low, recent low na to, magkaroon ng break of structure, dito pa lang tayo pwede mag-sell. And so sa ngayon, hintayin natin ang approach ng Monday. I don't do trades on Monday and Friday. Sobrang bihira. Kasi sobrang bagal ng market. And low volume pa siya. Kasi ranging pa rin yung market nun. So, mas safe kung magte-trade ka ng Tuesday to Thursday. Kasi dun mas mataas yung volume. Mas clear yung trends. So, yun. Ako, usually, ganun ginagawa ko. And, nagbigay siya sa akin na mataas na napataas niya yung win rate nung aking strategy. So, yan. Ito yung mga hinihintay natin. And, ito. Magsisell lang ako dyan. Okay? Kapag ka na-break. Sa, ano pa ba? GBP, JPY. Pwede. Sige, mag-analyze tayo. Remove drawings. GBP, JPY. Parang bearish to. Bearish candle ang binigay niya. And sa daily, okay, nakita natin sa daily ay okay, ito. Change of character to. And nabigay niya itong high na to. And itong low na to. Okay. So, okay. So, for an hour, ito ang binigay niya. So, sa daily, may nakita tayo dito ng FVG na pwedeng balikan ng price. Okay. So, for hour, pansin natin, magkakaroon ng ranging dito. So, sa ranging market, hindi tayo magti-trade. Ranging market yan. Ibig sabihin yan, no trade. Okay. Magti-trade lang tayo dyan kapag ka umabot na siya sa FVG or sa golden zone. At ang iti-trade natin dyan is yung sell. Dyan tayo magsisell. Okay? So, sa ngayon, waiting ba tayo umangat dito yung price? Mamitigate itong FVG and magkaroon ng reaction dyan. Or, dito sa last range na to, which is yung supply zone. So, yung supply zone is last candle or kapag ka-zoom in mo yung last candle na yon ay nagkakaroon siya ng consolidation. So, for example, dito sa scenario na to, sa daily candle, ito siya. Ayan siya. Itong candle na to. So, yung buong yan, sabi natin, last candle na nag-push ng market para mag-change of character. Siya yung last candle. And, kapag pumunta ka sa lower time frame, range market yan. Okay? So, titignan-tingnan mo kung ano bang sakop niya. Pwede mo gamitin yung style na to para mas makuha mo yung precise na supply zone. Okay? Pag nakita mo na sa daily kung anong kulay nung candle, red, so punta ka na sa 4 hour.
tignan mo ano meron doon. So, merong structure na pababa and nagkaroon siya ng range dyan kasi nagkaroon siya ng resistance and ng support and resistance. So, yan yung kabuuan ng supply zone mo. Pero kung gusto mo mas maging precise, kung gusto ko po, parang masyado po malaki yung supply zone na yan para sa akin. Gusto mo maging precise kahit sa 1 hour, yung last candle. Yun nga lang, hindi kapag possible kasi i-respect pa rin yung candle na daily compared dito sa 1 hour. Kasi pag, alam mo yun, pag pumunta dito yung price, for example, no? Pag pumunta dito yung price, hinintay mo dyan, and sabi mo, dito mo hihintayin, pero yung price nag-react na dito. So, bumaba. Sayang yung hintay mo. Diba? Kasi sabi mo, ito lang yung supply zone mo. So, sayang din yung hintay mo. So, mas maganda kung i-consider mo yan and i-consider mo rin yung sa higher time frame. Kasi, mas nire-respect ng price yung mga nangyayari sa higher time frame. So, next, XAU ang hinihintay ng lahat. So, sa weekly time frame, kung makikita natin dito, meron ditong order block or demand zone. So, demand zone yan, no? So, sabi natin, di ba, yung demand zone, ranging yan sa loob. Tingnan nyo. Yan, range lang siya sa loob. So, nag-react dyan yung price. And, nakakita tayo dito before na change of character. Mas gusto ko yung chart na to. Ay, yan. Kasi candle close above. And then, naghintay tayo ng retracement around this area. Kasi kapag kung sukatin natin to, andun na siya sa 50% and nag-react siya dito sa demand zone na to. Okay, and yung demand zone na to, just to confirm na demand zone talaga yung pinag-reactan niya, na break niya itong recent high or even this recent high. Okay? So, kung mag-create na siya dito ng high, hintayin natin na mag-create siya ng high dyan and bumalik dito sa baba. Bakit? Before ka mag-buy, healthy na hintayin mo mag-pullback. So, hindi pa natin malalagay yung fib retracement natin dahil wala pa siyang nabuong change of character. Change of character pababa. Kasi ang healthy na mangyayari dyan is makuha itong liquidity dito sa taas, sa highs. Diba sabi natin yung mga liquidity is nandoon sa mga highs and lows. So, ang healthy na mangyayari dyan is magkaroon ng reaction na ganito. Okay? And mapunta siya dito sa order block na to. Demand zone. Kasi wala naman tayong makitang FVG. May FVG ba? So, 1 hour. Check natin. 1, 2, 3. Ito possible to FVG. Okay. And ito na ngayon yung recent low. External low. And ito na ngayon, wala pa yung external high natin kasi gumagawa pa nga lang siya ng high. Pero since hindi siya nag-react before mag-close yung day, yung araw, kasi bullish na bullish siya, mataas ang probability na magtuloy-tuloy din siya pataas. Kasi kung makikita natin sa weekly candle is sobrang bullish niya.
Ang healthy na mangyayari dyan, healthy candle is magkaroon ng retracement sa Monday and mag-push on Tuesday to Friday. Kung sobrang laki, sobrang lakas ng volume. And sa daily din, sobrang bullish niya. Na-break yung break of stock, yung recent high. Kung iti-trade ko to on Monday, pwede kong i-apply yung AMD. Gusto kong makita dyan ay yung ating power of 3. So, paano ba siya nangyayari? So, gusto kong makakita ng ito. Yan. If iti-trade mo itong recent candle, kung sa daily candle ka lang nakabase, kasi malaki yung chance na hindi na siya sobrang bumalik. Okay, hindi na siya muna. Kasi nag-close bullish siya. Wala siyang wick sa taas. Meaning, parang mahina yung liquidity. So, sa 30 minutes, kung makikita nyo, ito yung possible na if iti-trade ko siya ng AMD. Accumulation. Ano ba yung AMD? Accumulation. Which is nangyayari siya sa Asian session. Manipulation. Which is ito yung liquidity sweep. And distribution. Yan. So, range. Liquidity downward before pushing up. So, yun lang. Yun lang yung mga hinihintay kong pair for next week. Actually, I don't usually trade this gold kasi mas comfortable ako sa GBP and Euro USD. Yan. Yan yung mga hihintayin ko for next week. Kung sana nakatulong ako sa analysis mo for next week. And kung mali man ako, pasensya na. Hindi naman ako sobrang expert and hindi ako financial advisor. So, kung ano yung analysis mo, pera mo yan, ikaw bahala. Ikaw bahala mag-trade niyan. So, yun lang. Thank you.